Sir, ayaw sa akin. Ba't wala po lumalabas? Isang maling hila, isang maling kalaw. Pwede kang masipa ng inahing kalabaw. Ganito pala kahirap ang trabaho ng isang lechero. Alam niyo ba na mga lechero o lechera, kung babae, ay yung mga tradisyonal na milkmen ng Pilipinas noong unang panahon? Ang salitang lechero ay hango sa salitang Espanyol na leche, nang ibig sabihin naman ay gatas o milk. Ang ginagawa nila, naglalako ng sariwang gatas ng kalabaw sa mga bahay-bahay. At sa araw na to, ako muna ang lechero ninyo. Let's go! Dito sa Valenzuela City, ang motto ng isang pamilya, trust the process. May 3 dekada na sila nag-aalaga ng mga baka. At ginagawa nilang kabuhayan ang gatas nito. Yung gising po ng mister ko, 4 o'clock. Tapos po magkakape lang siya, pupunta na sa Kalabaw. Kaya before 5 to 5:30, nakauwi na po siya, nakagatas na. Si Tatay Ompong po ang lechero pero hindi po siya makapagsalita kaya meron tayong translator. Ang asawa niya na si Marivic. Marivic, meron bang special technique para makakuha po tayo ng gatas? Paano po? Yun daw pong pagbatak ng dede ng Kalabaw. Pagbatak ng dede ng kalabaw, ano po dapat gawin? Mahinahon daw po. Mahinahon. Bago katasan ng inahing kalabaw, kailangan munang pasusuin ang anak nito para bumaba ang gatas. Hinugasan yung dede niya para walang bakterya, walang dumi. Kasi pag di natin hinugasan, kasasama yung dumi doon sa gatas. Pwede mapanis ang gatas. At pagkatapos hugasan, game na sa hilhan at pisilan. Parang wala. Ba't wala po lumalabas? Kamangha-mangha at kahanga-hanga. Pinusuan, sinare at community sa interest ng online universe. Pero bakit nga ba nag-viral ang mga video ito? Samahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod mga viral video at trending topic dito lang sa Ang dami mong alam, Kuya Kim. At dapat kayo rin. Magpaplansya lang sana ng uniforme ang isang lalaki nang biglang sumiklab at umapoy ang kanyang plansya. Siyempre, nagulat ako, nabigla ako doon sa pangyayaring yun. Kasi malapit sa kamay ko yung pagliyab. Pahigop yung tunog niya na malakas. Ano nga kaya ang dahilan ng pagliyab ng plansya ni Edwin? Kahit talaga sa ang sulok ng mundo may Pinoy, silipin natin ang buhay ng isang Pinay na naninirahan at nakikipagsapalaran sa bansang Uganda. One example of African mud hut. Bukod sa mura siya, malamig po talaga siya sa loob. Paano nga ba mamuhay sa Afrika? It was amazing. Para siyang movie. May kilala ba kayo ang trabaho ay pagiging lechero? Hindi po yung nagbebenta ng lechon. Yun ang tawag sa naggagatas o nagbebenta ng gatas. Kakayanin ko rin kaya maging lechero. Let's go! Sa araw na to, ako muna ang lechero ninyo. Parang wala. Ba't wala po lumalabas? Kasipain mo. Kayo nga po, ba't sa inyo meron, sa akin wala? Pag siya meron. Akin mo. Sir, ayaw sa akin. Oh, magic. Pagka siya, meron. Dapat ang squeezing motion pala nito, pahila. Hindi dapat pinipis lang. Teka muna. Ganun pala, no?
matapang glass bottles, kadalasang nilalagay sa clay jars o banga ang fresh milk sa Asia, Middle East, Africa at Europe. Ang mga clay jar kasi ay may maliit na butas na nakakatulong para lumamig ang lamang gatas. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Sila Tatay Ompong at Nanay Marivic. Sa mga bote nila nilalagay ang mga gatas. Pinakukuluan nila ito para ma-sterilize ang gatas. At sa kanila sinasala gamit ang tela para ma-filter ang likido nito. Bago inumin ang sariwang gatas na mula sa anumang hayop, kailangan muna itong painitin o i-pasteurize para masigurong ligtas itong inumin. We have to be cautious din pagdating doon sa kanyang mga microorganism na nag-reside doon sa ating gatas ng kalabaw. Ito ay nagtataglay ng mga pathogenic bacteria. Halimbawa na lamang dito ay ang ating E. coli. At ang pagkonsumo ng pagkain ng E. coli o kontaminado ng E. coli ay maaaring magresulta sa diarrhea. Ang pasteurization ay isang heat treatment process na dinevelop ng French scientist na si Louis Pasteur noong 1864. Ginagawa ito para mapatay ang mga mapanganib na bakterya sa gatas, wine at beer nang hindi nasasacrifice ang nutrisyon ng mga ito. Ang pinaka-common na paraan ay ang high temperature, short time o HTST method kung saan painitin ang gatas sa 72 degrees Celsius for 15 seconds. Sterilized milk naman ang tawag kapag pinainitan ng mas matagal ang gatas sa mas mataas na temperatura kumpara sa pasteurization. Kapag handa na ang paninda, ilalako na ito sa kalye. Napakalaki po ng tulong. Kasi katulad nung mister ko, isang PWD, yun talaga yung trabaho niya. Yan din yung sumusuporta sa amin sa araw-araw. Alam niyo, boomer ako eh. So, nabuhay ako noong 60s at noong 70s. Noong mga early 70s, tanda ko pa doon sa amin sa San Andres, talagang may lechero pa naghahatid ng mga gatas sa amin. Yung lalagyan ng gatas, sinusoli namin yan at the end of the day. Yung experience ko naman dito, hindi simple eh. Mukhang simple ang motion, parang hinihila mong pag gano'n, hinihila ni Manong pag gano'n. Pero pag hinihila mo, hindi eh. Kailangan meron lambing. Alam ng kalabaw kung sino ang humahawak sa kanya eh. At alam niya pagka magaling yung lechero. Pagka hindi magaling, alam niya eh. Tumitigil yung gatas eh. Ang mga lechero, bahagi ng makulay na kasaysayan natin mga Filipino. Kaya't hanggat nandito pa sila, gatasan natin ang bawat sandali. At bigyan natin sila ng halaga. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Bigla na lang sumiklab ang apoy habang nagpaplantsa ang lalaking ito. Pahigop yung tunog niya na malakas. Ano nga bang nangyari at paano ito maiiwasan? Sa Facebook account ng content creator na si Edruin, madalas siyang mag-post ng kanyang A Day in the Life videos. Pero may isang araw daw sa buhay niya na ayaw niya maulit pa. Kuha raw ng kanilang CCTV ang video na ito, isang umaga habang naghahanda para sa pagpasok ng kanyang anak. Then, nung time na yon, magpaplansya na nga ako. Ini-slide ko siya para mag-init, pati yung plansyahan. Hanggang sa ang plantsyang nabili niya online ay biglang ang kanyang anak na napasigaw na lang sa takot. Siyempre, nagulat ako, nabigla ako doon sa pangyayaring yun. Kasi malapit sa kamay ko yung pagliyab. Pahigop yung tunog niya na malakas. Ano nga kaya ang dahilan ng pagliyab ng plancha ni Edruin? Alam niyo ba na bago pa na-imbento ang electric plancha, gumagamit ang mga tao ng pinapainit na metal o bato para ma-straighten ang mga lukot at gusot na damit. Noong 1800, sumikat na tinatawag na flat iron na pinapainit muna sa kalan bago gamitin. At noong late 19th century naman na-imbento ang electric plancha, mas convenient na dahil hindi na kailangan ng apoy para uminit. Alam niyo po ba, yung top appliances na pwedeng pagbura ng sunog ayon sa Bureau of Fire Protection sa Pilipinas? Magbigay na isa. Electric fan. Correct. Cellphone na naka-charge. Cellphone na naka-charge. Correct. TV. TV is... Walang TV. Walang TV. Oven. Oven is... Oven toaster. Pwede. Correct. Tawag dito yung... Oy, sumisilip.
dito? Time's up! Sir, Electric stove. electric stove is correct. Battery charge. Battery charger is correct. Super tangke. Super kalan. Super tangke, ba't hindi po yung super tangke? Super kalan. Super kalan is wrong. Air condition. Air condition is... Wala pong air condition. Sir, panalo po kayo. Mabuti na lang at wala raw damage o nasaktan sa nangyari ng pagliyab. Kasi nung pagliyab niya mismo, umusok lang, then wala nang nangyari. Natarantad din ako pero andun pa rin yung mindset na hugutin ko agad yung saksak. Ayon kay Edwin, posible raw na sa wiring ng plancha nagmulang spark. Siguro katagalan, siguro kakapold, nagkalamat, nagdikit sila doon sa loob. Ang paalala ng BFP, Siguraduhin tangkilikin lamang yung mga DTI approved. No, wag na tayong tumangkilik ng mga mumurahing hindi pasado sa quality ng Bureau Product Standard ng DTI o di kaya yung walang mga PS mark o di kaya yung kung galing sa ibang bansa naman walang ICC from the said department, no. dapat din maging maingat sa paggamit ng appliances. Pag hindi na natin ginagamit, make sure na i-unplug, lalo na pag walang tao sa tahanan. Huwag rin i-abuse ng husto na hindi pinapahinga. Ngayong Fire Prevention Month, doble ingat sa bawat sindi at saksak. Dahil sa isang iglap lang, pwedeng magliyab ang lahat. Dami mong alam, Kuya Kim. 50 pesos na buwan ang renta sa bahay. Pero ang tirahan, gawa sa dumi ng baka. Game ka. Curious ba kayong malaman kung saan lugar yan? Ito ang Uganda, the pearl of Africa. Ang gandang yan, tatak, Uganda. Ayon sa United Nations, ang Uganda ay isa sa mga least developed countries na matatagpuan sa silangang bahagi ng Afrika. Tinuturing itong premier African safari destination dahil sa mahigit 350 mammal species dito, tulad ng leon, leopard, buffalo, elepante at rhino, at mahigit sa 1,000 bird species. Narito rin ang kalahati ng mga endangered mountain gorilla sa buong mundo. Para mas makilala pa natin ang bansang Uganda, ito ang perfect tour guide na isa nating kabayan. Siya ang 36-year-old mom of 4 na si Princess. It's very interesting to be finally in the land of Africa and also live like a local. One example of African mud hut. Ang tawag dito, African mud hut. Ang bersyon nila ng bahay kubo na gawa sa posteng kahoy, bubong na tuyong damo, at dingding na pinaghalong lupa, putik at dumi ng baka. Ang dumi ng baka, guys, ay merong maraming damo. Ito ay napakagandang paraan para dumikit yung lupa at hindi siya basta-bastang nawawasak. Worry not, wala po yung amoy. Pero hindi raw literal na trip lang ang kanyang Uganda experience. Si Princess kasi nakadikit na ang buhay sa bansang ito. Ang 4 niyang mga anak puro half Ugandans. Pero paano nga ba mamuhay sa Afrika? It was amazing. Para siyang movie. Mabilis naman daw nakasundo ni Princess sa mga Ugandan. So mag-iikip kami. Pero literal na buhay probinsya rito. Ang supply ng tubig galing sa tubig ulan. O kaya naman ay iniigib sa ilang poso. Mahilig din daw mamahagi ng mga ani ang mga Ugandan. Pero ang kanilang kalakaran, kapag pipitas sa pananim na hindi sa'yo, kailangan mong putulin ang puno. Bakit? Kasi pag hindi natin pinutuloy yung puno, para tayong mga magnanakaw na ayaw natin ipaalam na kumuha tayo ng mais. So dapat ganun yun dito. Ang laman ng mga palengke sa daan, sari-sari mula sa mga prutas, gulay na pamilyar din sa atin. Passion fruits, avocado, kalabasa, ha? Dried fish products. Ang dilis dito sa Uganda, ang tawag ay mukene. At ito ay binibenta nila ng 1,000 Ugandan shillings ang kada supot or 10 piso. Ang gamit sa bahay tulad ng mga lalagyan at toiletries, pati ng mga damit at laruan na ukay-ukay style. Isa pa sa makulay na kultura nila rito, ang magarbong pagdiriwang tuwing kasal. Sa pamamanhikan na tinatawag nilang introduction ceremony, kailangan magbigay ng dowry o regalo ang groom sa bride at pamilya nito. They are celebrating their wedding from 300 to 500 people. Tapos napakadaming pinapakitang very deep tradition nila, katulad ng mga pagrespeto sa family members. Naging masaya raw talaga ang buhay ni Princess kasama ang pamilya.
Pero anuman daw ang ganda ng bansang Uganda, mailan sila mga paniniwala at gawain na hindi raw sinang aayunan ni Princess. It is very well practiced hanggang ngayon is yung superiority ng mga lalaki kung saan luluhod yung mga babae o yung mga bata to greet the men. And also when serving food, lumuluhod yung nagsiserve na babae or yung asawa. Ito yung pinaka-non-negotiable ko. Yung lahat ng klase ng abuse, it's non-negotiable. Polygamy. Ang polygamy ay tumutukoy sa kalayaan ng mga lalaking magkaroon ng maraming asawa. Sa bansang Uganda, legal at protektado ng batas ang ganitong practice. Noong 2025, binasura ng kanilang Constitutional Court ang petisyon ng isang advocacy group na kumukontra sa legality ng polygamous marriage. Ang dami mong alam, Kuya Kim. At lahat tayo ay lumalaki, tumatanda, binubuo ng kultura dahil ang kultura ay nanggaling sa mga taong nakapaligid sa atin. Pero dahil amalgamation of different traditions and culture ang Pilipinas, madali naman sa Pilipino na makapag-adapt at makapag-adjust. Parang napupunta kasi yung issue sa usapin ng moralidad. So after almost 5 years sa marriage, nag-decide ako na iwan yung aking buhay sa Uganda at lumipat na kasama ng mga anak ko dito sa Pilipinas. Sa ngayon, masaya na raw na naninirahan si Princess sa Jensan kasamang mga anak. Single mother man, patuloy siya nagsisikap. Even though nagustuhan ko lahat na naging buhay ko outside of the Philippines, being home is still different. I will always choose Philippines. Saan man tayo dalhin ang ating mga pangangailangan at pangarap, palaging pitpitin sa puso ang pagiging proudly Filipino. Dami mong alam, Kuya Kim. May mga kwento rin ba kayo viral worthy? Just follow our Facebook page. Dami mong alam, Kuya Kim. At ishare nyo doon ang inyong video. Anong malay nyo? Next week, kayo naman ang isasalak at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ang mga kwento at aral sa likod ng mga video nag-viral dito lang sa... Dami mong alam, Kuya Kim! At dapat, kayo rin.